shout out everyone! Welcome back to my channel. This is Ken OFW Vlog. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Kung sino man ang nanonood sa premiere ko na to. Ayan, mega love shout out. Sana ay nasa magbuti kayong kalagayan. Ayan, gusto ko lang ma-share yung aking journey bago ako maoperahan. Ayan, nandito ako sa nursing station, sa may waiting area. Ayan. At kung makikita ninyo ay maraming mga upuan dyan sa side ko. May mga kasama ako dyan, parang 4 na lang kami natira. Dito pala ako sa North Lantaw Hospital. Ayan. Nag-aantay kami ng aming turn para pumasok sa operating room. Tapos maya-maya, chine-check kami ng mga nurse. Ang aming vital sign, chine-check kung kami ay kinakabahan ba. Ganyan. So far, ako naman ay hindi kinakabahan. Parang wala lang. Tapos, alam mo yung camera ko ay malikot dahil alam mo na, bawal yung video-video dito sa loob. Yung nakakatawa lang nung time na nagbibihis ako dito. Alam mo yun, yung una kong sinuot ay dapat yung panlabas. E di ngayon, pagbukas ko ng kortina, nagulat yung mga kasamahan ko at saka yung nurse na sumita sa akin kasi napansin ko din sa mga kasamahan kong mga ooperahan na bakit ako lang yung kakaibang suot. Tapos ayun, nakita ako ng nurse at saka sinabihan niya ako na you wear it wrong, you look so different, sabi ng ganyan. Tapos ako naman ay tumawa. Pagkatapos kong tumawa, di nagbihis ako ulit. Ayan, binaliktad ko na naman ulit ang aking damit. Kaloka. Tapos alam mo yung feeling na isasalang ka na. Tapos yung parang wala pa sa isip mo na ganun ang mangyayari, yung parang ganun, chill ka pa rin. Nakuha ko pa nga dito magyaga-yaga sa aming GC, makipag-chat. Ayan, tingnan mo ito si ating Chekwa. Ayan. Mag-under siya na operation sa kanyang liver. Ayan siya yung aking katabi. Ayan, dito kami ay nagpapahinga lang. Nag-aantay kung kailan kami puntahan ng nurse. At saka, I think pumasok ako dito around 7:45. Ayan, nandito na ako sa loob. Tapos, yung aking kasama, shout out. Ayan, thank you so much sa pagsama Langga Marefe Manangan. Thank you so much. Ayan, nakasama ka sa aking journey. Ayan, pero sorry dahil hindi ka nakapasok dito dahil bawal. So, nasa labas lang siya. So, ako naman ay mayroon akong locker. So, safe naman ang aking gamit dito. Ayan, pinagbabawalan yata nilang pumasok dito kasi para iwas crowded. Tsaka, yung patients lang talaga yung pwedeng pumasok. Ayan, tapos yung mga kasama naman, andun lang nakaabang sa labas. Sa labas ng department na ito. Ayan. Ang dami kong mga kasama dito, yung mga nauna sa akin. Sila ay nasa bandang tapat ng pintuan na ito sa may recovery room. Ayan, itong mga katabi ko na ito, kami na lang ang natirang 3 dito. So, ako ang pinaka-last. Ako ang pinaka-last na kakatayin. Ayan. Ayan, maya-maya naman ay
pumapasok naman na mga nurse. Minsan tinatanong kami kung okay lang ba kami kung hindi kami nilalamig. Pero sa totoo lang, sa room na ito, sa waiting area na ito, grabe, sobrang lamig talaga. As in. Nanginginig nga ako dyan eh. Tapos nung una, binigyan kami ng jacket. Tapos pagka sumunod, nung nakita na yata kami na nilalamig na talaga kami, binigyan kami ng blanket. Ayun. Kaya medyo okay na ang pakiramdam. Pero malamig pa rin talaga. Except sa di gaanong marami ang tao, kami lang. At saka yung mga nursing dito. Mga nurses. Kaya ganun siguro. Tsaka guys, first time mangyari sa buong buhay ko ito. Ayan, yung isasalang ako sa operation. Ayan, dito may mga nurses na yung iba ay mayroong suplading, mayroong mga mababait, very sila, napaka maasikaso. Tapos maya-maya nagtatanong kung kamusta na ba, nilalamig ba, kinakabahan, yung ganyan. May mga friendly din na mga nurses, pero may iba din na mga masusungit. Ayan yung mga kasamahan ko, yung mga katabi ko. Ayan, panay na yung balik sa CR, at saka yung umalis bago lang, siya na yung sunod na isinalang sa operating room. Sinundo na siya ng nurse. Ayan, so sa side ko, parang dalawa na lang kami dito natira. So pumasok ko ng 7:45. Naoperahan ako ng 11 o'clock ng umaga. O diba, medyo matagal-tagal din. Buti na lang at nakapag-agahan ako ng 2 pirasong itlog. Ayan. Yun na yung aking umagahan bago pumunta dito sa hospital. Ayan guys. Ako ay naka-idlip-idlip na rin dito sa lagay na ito, kaya medyo nag-steady yung aking phone. Ayan, at saka yung mga nurses dyan sa kabila ay busy. Tapos maya-maya ay merong mga nurse na sumisilip-silip sa amin, nag-check. Pero in fairness, bago ako maoperahan, siguro nakapitong interview. At paulit-ulit na lang na interview, tapos iba-ibang papel. Marami palang pirmahan na papel, bago ka isasalang. Kaya dito lang talaga ako natuto sa ibang bansa kung paano yung, alam mo yun, ikaw yung pasyente, ikaw yung magkusang mag-asikaso ng mga papel mo, ikaw lang ang responsable sa lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo. Wala kang dapat asahan. Pupunta ka ng hospital, ikaw lang ang mag-isa. Ayan. Hindi kagaya sa Pilipinas na kapag ikay pumunta ng hospital, kahit magpapa-check up, ikaw ay may kasama. Lalo na pag ikaw ay maoperahan, kailangan may bantay ka. Dito hindi. Hindi uso yan dito. Self-service ang uso dito, kaya mahirap maging isang OFW na malayo sa iyong pamilya, lalo na kapag ikaw ay nagkasakit. Wala kang ibang maasahan kundi sarili mo lang. Kahit alam mo yung hirap kang lumakad, alam mong masama ang pakiramdam mo, ang bigat ng pakiramdam mo, or nang
dinadala mo. Pipilitin at kakayanin mong tumayo sa sarili mong paa para lang matulungan ang sarili mo. Hindi ka pwedeng magpalamya-lamya at mapanghinaan ng loob kasi alam mo sa sarili mo na wala kang wala kang karamay, walang mag-aasikaso dahil yun nga, nag-iisa ka lang. 'Di ba? Ang hirap. Pero kahit papano, kailangan, kung ikaw ang mag-ibang bansa, kailangan mong tatagan mo lang yung sarili mo. Lakasan mo ang loob mo para lang malagpasan mo yung mga bagay na hinaharap mo. Ayan, another charge of experience na naman yung nangyayari sa aking buhay ngayong taon. Yan, September 6, 2023. Palaging handa sa anumang bagay na problema na darating sa buhay mo. Kaya mga OFW, laban mo yan. Palaging mag-pray araw-araw, sa bawat oras. Kailangan huwag mong kalimutan, dahil siya lang ang ating kasama dito. Wala nang iba. Walang sinuman na makatulong sa iyo kundi yung ating Panginoon. Ayan, laban lang. Mahirap man, pero kailangan mong lumaban sa hamon ng buhay. Dahil naniniwala akong hindi ka bibigyan ni Lord ng anumang trials or challenge sa buhay na hindi mo kakayanin. Lahat tayo may kanya-kanyang story, pero malalagpasan natin yan. Laban lang kahit walang kalaban. Diba? Para sa ating pamilya at para sa ating future. Andito na at ako'y susunduin na at it's my turn to go inside the OR. So, bye! Okay. At ito na nga, yung picture pala namin ni Langga Marife. Mang Langga Marife, thank you so much. Ayan, na nagbihis ako that time ng baliktad, nakakatawa. Ayan, ito na yung tamang pagbihis. Yung purple ay nasa loob. Ayan. O, diva. Ganyan yan. Seryoso yarn, ha? Ayan, ang tatatlo na yung sapal dahil sa sobrang lamig. At ito naman ay tapos na. Thank you very much. Goodbye. God bless us all. Love you.